Nabanggit natin kanina na mayroong isang lalaki na pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanya itong pinapasok ng kanyang paraiso na ang dahilan ay dahil sa awa niya sa hayop, awa niya sa aso na kanyang pinainom sa tindi ng uhaw na nararamdaman na asong iyaon. Ganon din po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maaari din pong makapasok ng impyerno. Maaari din pong makapasok ng naglalagablab na po ng impyerno ang taong nagmamalupit sa mga hayop. At ito ay may patunay sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ang relihiyon natin na Islam ay relihiyon ng awa, relihiyon ng habag, relihiyon ng katarungan, relihiyon ng pagpapakabuti. Ipinagutos sa atin sa relihiyong ito na tayo'y maging mabuti sa lahat ng bagay. Ipinagutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y maging mabuti, tayo'y magpakabuti sa lahat ng bagay. Pagpapakabuti sa ating pakikitungo sa dakilang Diyos na naglalang ng lahat na si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapakabuti sa kapwa, pagpapakabuti sa kalikasan, maging sa pagpapakabuti sa mga hayop ay pinag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa hadith na tumpak, nabanggit dito ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na naiulat ni Muslim rahimahullah, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Ayon sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang iniobliga ang pagpapakabuti sa lahat ng bagay. Mga kapatid, mayroong mga non-Muslim, mga non-believer, hindi mananampalataya, na gumagawa ng mga organisasyon. Sila ay gumagawa ng organisasyon, mga grupo na ang kanilang goal, pagpapahalaga daw sa karapatan ng mga hayop. Masya Allah, sa atin, sa relihiyong Islam, matagal na po itong itinuro sa atin ng Islam. Wala pa mga organisasyon na ito, wala pa mga grupo na ito, matagal na po itong naituro sa atin ng relihiyong Islam. Ang problema nga lang, hindi ito pinag-aaralan ng marami sa atin na nagngangalang sila ay mga Muslim. Yan ang problema. Kaya nasasagasaan ang mga karapatan na ito. Karapatan ng hayop na ipinag-uutos ng relihiyong Islam na ito'y ibigay sa kanila. Ganyan kaganda ang relihiyon natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nakakapagtataka ang kanilang mga sinasabi patungkol sa Islam. Kanilang ibinibintang sa Islam na ito daw ay nagtuturo ng terorismo. La hawla wala quwwata illa billah. Saang banda sa katuruan ng Islam ang kanilang sinasabi na terorismo? Gayong ang relihiyong Islam ay nagtuturo ng pagiging mabuti maging sa mga hayop, ano pa kaya sa mga tao, na ito ay mas marangal, mas mataas ang kanilang level sa mga hayop na lilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Ganyan kaganda ang relihiyon natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa pagiging mabuti, sa pagiging tungo sa mga hayop, maging sa mga hayop, ay nakakakuha tayo dito ng reward mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, mayroong mga kwento sa mga sinaunang mga tao na nakapasok ng paraiso dahil lamang sa pagmamabuti, pagiging mabuti sa mga hayop. Ayon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na muttafaqun alayhi, sabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan ra'a kalban ya'kulu ath-thara min al-'atash, فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. Allahu Akbar. Ayon sa malapit-lapit na kaulugan sa mga sinaunang mga tao na banggit ang kwentong ito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang lalaki na nakakita ng aso na kanyang dinidila-dilaan ang basang lupa dahil sa tindi ng kaniyang nararamdamang uhaw. Sa tindi ng uhaw na nararamdaman ng asong yaon, kaniyang dinidila-dilaan ang basang lupa dahil sa awa ng lalaking ito. Ang kaniyang suot-suot na butas o kaya sapatos o kaya kasuotang pangpaa ay kanya itong nilagyan ng tubig hanggang sa kanya itong pinainom niya ang asong yaon. Fasyakarallahu lahu, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpasalamat. Ibig sabihin, pinuri niya ang lalaking ito na kanyang pinainom ang asong yaon. Fadkhalahul jannah, kaya siya ay pinapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Amalun yasir wa ajrun kabir, simpleng gawain pero dakila sa reward mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Isa pang kwento mula sa mga kwentong nabanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinilasay ni Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katunayan, ang propeta ay nagwika, mayroong isang babaeng mangangalunya, barasina babay, nagzizina, babaeng nagbebenta ng kaniyang katawan, babaeng nagbebenta ng kaniyang dangal. Mula sa mga Israelita na naglalakad, napadaan siya sa isang balon at siya ay uminom mula rito. Uminom siya sa balon na ito, mula sa balon na ito. Sa gayong kalagayan, may dumating na isang aso na nakakaranas ng matinding uhaw at inilabas ang dila na dinidilaan ang basang lupa upang maibsan ang uhaw. Ang babae ay bumaba sa balon at nilagyan ng tubig ang sapatos nito at muling umahon mula sa balon at pinainom niya ang nasabing aso. Sa ganitong kalagayan, siya ay pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Isang babaeng mangangalunya, isang babaeng nagbebenta ng dangal, pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa napakasimpleng gawain. Anong gawain na yon? Dahil sa mayroon siyang awa sa hayop na yaon, pinainom niya ang aso na yaon, naging dahilan ng kapatawaran sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Islam, mag-aani ka ng reward, mag-aani ka ng reward, gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging mabuti mo maging sa mga hayop. Nung narinig ng mga sahaba radiyallahu anhum, narinig ng mga sahaba radiyallahu anhum, namangha ang mga sahaba. Ang mga sahaba, sila yung pinaka-palatanong kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila yung nagsasaliksik ng kaalaman para kanila itong isa buhay. Hindi lamang magkaroon ng kaalaman, subalit para kanila itong isa buhay. Sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, maging sa mga hayop, Ya Rasulullah, maging sa pagpapakabuti sa mga hayop, ay mayroong reward doon na makukuha ng isang mananampalataya?
sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ratibatin rutbatu ajr. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa bawat basang atay ay mayroong gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, sa bawat nilalang na mayroong buhay na pinapagitunguhan ng mabuti, hanggat nagikitungo dito ng mabuti, nagpapakabuti dito ang isang mananampalataya, mayroon siyang reward, gantimpala na natatamo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, kung mayroong reward, gantimpala sa pagiging mabuti, sa pakikitungo sa mga hayop, ganon din naman po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mayroon ding kasalanan ang nakukuha ng taong hindi mabuti ang kaniyang pakikitungo sa mga hayop. Taong nagmamalupit sa mga hayop, taong nagpapahirap sa mga hayop, taong hindi makatarungan sa pakikitungo sa mga hayop. Yan ay katuruan ng Islam. Nabanggit natin kanina na mayroong isang lalaki na pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanya itong pinapasok ng kanyang paraiso, na ang dahilan ay dahil sa awa niya sa hayop, awa niya sa aso na kanyang pinainom sa tindi ng uhaw na nararamdaman na asong iyaon. Ganon din po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maaari din pong makapasok ng impyerno, maaari din pong makapasok ng naglalagablab na apoy ng impyerno ang taong nagmamalupit sa mga hayop. At ito ay may patunay sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na naiulat ni Bukhari at ni Muslim rahimahumallah. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imratun an-nara fi hirratin habasatha fala hiya at'amatha wala tarakatha ta'kul min khushash al-ard. Ayon sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakapasok ng impyerno ang isang babae nang dahil sa pusa. Ano ang ginawa ng babaeng iyon na nakapasok ng impyerno dahil lamang sa pusa, mga kapatid? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, habasatha, kinulong niya ang pusang iyon. Fala hiya at'amatha, kinulong niya ito nang hindi man lamang niya ito pinapakain. Hindi niya pinapakain. Wala tarakatha, at hindi man lamang niya pinabayaan nang sa ganun ay makakain siya ng mga hasyarat, mga insekto na kanilang kinakain sa ibabaw ng lupa, hanggang sa namatay ang pusang yaon. Hanggang sa namatay ang pusang yaon. Dahil sa kinulong ng babaeng yaon, hindi na pinapakain, hindi na binitawan para makakain, naging dahilan ito ng kaniyang pagpasok sa naglalagablab na apoy ng impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ito kwentong barbero lamang, mga kapatid. Ito ay nabanggit sa hadith na naiulat ni Imam Bukhari at ni Muslim rahimahumallah. Kaya hindi po biro ang kasalanang pagmamalupit sa mga hayop, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang lahat ng pagmamalupit, pamiminsala, kawalan ng katarungan, lahat ng uri, mga klase ng mga ito, mga kapatid, ay pinagbabawal sa atin ng relihiyong Islam. Maging sa mga hayop ay pinagbabawal sa atin ng relihiyong Islam. Hindi niyo ba na pagmumuni-muni
ang hadith na nabanggit natin kanina ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kapag kayo ay papatay ng mga hayop, kasi mayroong mga hayop na pinapahintulot sa atin ng Islam na ito ay pantayin dahil sa mga kadahilanan. Kabilang sa mga kadahilanan ito ay dahil sa sila ay nakakapinsala. Halimbawa, nakakita ka ng scorpion, nakakita ka ng scorpion sa ilalim ng iyong unan, hindi mo ba yan papatayin? Papatayin mo yan sapagkat yan ay nakakapinsala. Nakakita ka ng centipede, subhanallah, nakakapinsala po. Yung mga daga sa iyong bahay, subhanallah, datang kagamit. Wala kang may tatagong pagkain maliban na lang na ito ay napipinsalaan, nasisira ng mga daga sa makatuwid. Dahil dito ay pinapahintulot sa atin ng relihiyong Islam na patayin ang mga ganitong mga nilalang. Dahil sa kapinsalaan kanilang naidudulot. Yan ang Islam. Yan ang Islam, mga kapatid. Subalit, gandahan ang pamamaraan ng pagpatay. Huwag sa kaparaanang ito ay naargubyado o kaya sa kaparaanang nahihirapan yung hayop. Merong iba kasi, pinapahirapan yung hayop na papatay. Halimbawa, nakahuli ng daga, yung nabitagan niya, na nabitag yung daga. So, ang iba ay binibilad nila sa araw hanggang sa ito ay mamatay. Oo, pwedeng patay ng daga dahil sa pinsalang na idudulot, pero hindi sa kaparaan ng maghihirap ang daga, maghihirap ang hayop. Yan po ang katuruan ng relihiyong Islam, mga kapatid. Papatay ka ng hayop na pwedeng patayin sa Islam dahil sa pinsalang na idudulot nito, patayin mo, pero sa paraan na agad-agad mamamatay at hindi na mahihirapan. Yan ang turo ng Islam. Ganon din po sa kakatay mga hayop. Masya Allah, kabilang sa turo ng Islam, adab, etiquette sa pagkakaitay ng mga hayop, dapat hinahasa ang talim ng kutsilyo kaya itak na gagamitin sa pagkakatay ng mga hayop nang sa ganon ay hindi sila mahirapan. Hindi mahirapan sa paglabas ng kaniyang kaluluwa. Hindi magdanas ng matagal na pahirap sa kanya. Yan ang turo ng Islam. Kabilang din sa adab, etiquette sa pagkakatay sa mga hayop ay kung mayroon kang kakatayin na mga hayop marami, yung kakatayin mo, huwag mong ipakita sa mga hayop na kakatayin pa lamang. Huwag mong ipakita sa kanila na sa harap ng mga hayop na kakatayin mo, ay kakatayin mo yung hayop na kinakatayin mo. Although hayop yan, mayroon po silang pakiramdam. Although hindi po katulad ng pakiramdam natin, pero mayroon pa rin silang percentage sa pag-iisip at saka sa pakiramdam. Although hindi katulad ng sa atin, mga kapatid. Kaya sa Islam, ang katuruan ng Islam, itago yung mga hayop na hindi pa kakatayin. Huwag ipakita sa huwag sa kanila pakita yung kinakatay. Ganon din, mga kapatid, huwag ipakita sa hayop na kakatayin yung paghasa mo sa yung kutsilyo. Hinahasa mo. Habang hinahasa mo ay pinapakita mo doon sa hayop. Yan ay hindi mabuting gawain, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Tingnan po ninyo ang kagandahan ng Islam, mga kapatid. Therefore, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lahat ng klase, uri, pamamaraan ng pagmamalupit, pagpapahirap sa mga hayop ay ipinagbabawal ng relihiyong Islam. Naalala ko nung bata pa ako, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Merong kakataying manok. Kakataying manok. So before kinatay yung manok na yon, ay pinagpraktisan ng isang manok. Anong sabi? Nasumbaliin po, napakipraktisan nun. Kakatayin lang din daw yung manok na yon, igawin na lang praktisan ng isang manok na astig na manok. Alam niyo, mga kapatid, nung napag-aralan ko ang Islam, Masya Allah, napakalawak ng katuruan ng Islam. Napagtanto ko na ang Islam ay ang pinakamalaking nag-uutos ng pagiging maawain maging sa mga hayop. Ito po ay pinagbabawal ng Islam, mga kapatid.
Ito po ay pagmamalupit, pagpapahirap sa mga hayop, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Isa bang uri ng pagpapahirap, pagmamalupit sa mga hayop, mga kapatid, ay ang pag-awayin ang mga hayop. Halimbawa, yung mga kalabaw, pinag-aaway nila yung mga kalabaw hanggang sa nabubutasan yung kanilang mga liig dahil sa mga sungay ng kalaban nila, hanggang sa nasisira yung mukha ng mga kalabaw dahil sa pinag-aaway. Yan ay napakalinaw na uri, pamamaraan ng pagmamalupit sa hayop na siyang ipinagbabawal ng relihiyong Islam. Nung bata pa tayo, meron tayong mga puspuro. Merong 6 na bilog. Nilalagyan natin ng marka uno, marka cross, marka robot, mga gagamba. Tapos pinag-aaway-away natin yan. Yan ay pinagbabawal ng Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Bakit? Kasi pamiminsala, pagmamalupit sa mga nilalang na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa sa napakalinaw na uri, pamamaraan ng pagmamalupit sa mga hayop ay yung mga pagsabungin yung mga hayop, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Itong mga sabungan na halimbawa yung kanilang mga manok ay pinag-aaway-away nila, pinagsasabog-sabog nila, meron pang mga tari, la hawla wala quwwata illa billah, nabubutasan ang tiyan ng mga manok, nabubutasan ang liig ng mga manok, nasasaktan ang mga manok dahil sa pagsasabong na yan. Yan ay napakalinaw na uri, pamamaraan ng pagmamalupit sa mga hayop na siyang ipinagbabawal ng relihiyong Islam. Baka akalain ng tao na bawal lang ito kung mayroong posta. No, mga kapatid, kahit walang posta, ito ay haram, ito ay malinaw na bawal sa pananampalatayang Islam. Kung kayo kaya na nagmamayari ng mga manok na ito, nagmamayari ng mga kalabaw na ito na pinag-aaway-away ninyo, kung kayo kaya ang pag-aawayin, lagyan ng boxing, lagyan ng tari, maganda bang tingnan? Mga hayop yan, oo, pero mayroon din silang buhay na ipinagkaloob sa kanila ni Allah. Mayroon din silang karapatan na ipinagkaloob sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ipinagbabawal sa relihiyong Islam na atin itong tapak-tapakan. Yan po ang relihiyong Islam. Ang Islam ay relihiyon ng awa at habag. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kahabagan ninyo, kaawaan ninyo ang mga nasa lupain, mga tao, mga hayop, mga nilalang na nasa lupain. Kaawaan din kayo ng pinakamaawain, pinakamahabagin na nasa langit na si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung hindi kayo magkakaroon ng awa, man la yarham, la yurham. Ang taong walang awa, hindi rin siya kaaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang siyang walang awa ay hindi rin siya kaaawaan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang katotohanan, mga kapatid. Kung matamaan man tayo, mga kapatid, ibahin natin, baguhin natin yung sarili natin. Baguhin natin. Huwag tayong magreklamo sa mga napapakinggan natin na mga khutaba, mga ustad, mga ulama. Matan siya gito ka siya ni Peter Pekeyan na. Bata katawan o ba nga galab ka? Bata katawan tayo matauron. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magalit. Ang tamaan, baguhin niya ang kanyang sarili. Kung matamaan ka man at hindi ka kampante, hindi ka nagpapaniwala, magtanong ka sa mga totoong eskular ng Islam. O di ka nurong kasasanangan na nakipakay aaduniyo kung mga ulama tanong. Kantanong kabnaran. Ang tanong kabnaran. Para makapaniwala tayo ng mahustuhan, mga kapatid. Kung hindi tayo kampante sa narinig natin, ay itanong natin sa mga mas maalam
na scholar ng relihiyong Islam, mga kapatid. At huwag po nating sundin ang ating hawan nafs, ang ating self-desire, sapagkat dyan po tayo maliligaw ng landas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wa lang, trabaho lang, walang personalan, ika nga nila. Ito po, this is our duty. This is our duty. Ito ang aming duty. Ito ang ating duty. Ang ipag-utos ang katotohanan, ipag-utos ang kabutihan, at ang ipagbawal ang kasamaan na ipinagbabawal sa relihiyong Islam. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung masakit man sa atin ang katotohanan, hingin natin kay Allah, Ya Allah, kung ang narinig ko na yaon mula sa ustad na yaon kanina na nagkhutbah, Ya Allah, kung totoo man ang kanyang sinasabi, Ya Allah, naturwa kong kaon. Ya Allah, na pagisabuting karakan. Ya Allah, na ipaunawa mo sa akin, Ya Allah. Ya Allah, na ipakita mo sa akin ang katotohanan. Hindi yung kapag natamaan ka na, isipin mo na agad na ito na masakit itong ulama na ito, masakit ito magsalita yung ustad na ito. Ang sakit ng kaniyang mga khutbah. No, mga kapatid, pag ganyan tayo, yung pamamaraan ng pag-absorb, pagkikinig natin, hindi natin malalaman ang katotohanan. Pagkikinggan lang natin yung khutbah. Kung hindi tayo natatamaan, pero kung natamaan tayo, ay magrereklamo tayo. Hindi yan ang Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim.